Hi guys! It's been a while since nakagawa ako ng vlog. Ang daming kasing ganap sa buhay namin for the past few months. Until ngayon lang naging okay yung time namin. Kasi naka-settle down na talaga kami dito sa matatawag kong home sweet home! Sarili naming bahay. Yeah. So we are official homeowners na dito sa Cookeville. And yeah, we are going to do some vlog din regarding that one, kung paano namin na-acquire tong bahay na ito, ano yung mga tips bago kumuha ng bahay. So ayun, kaya don't forget to subscribe, okay? So, ayun na nga, isa sa mga ganap sa buhay namin is that yung una naming car na trade-in na namin. So, yeah. But we are happy right now kasi nga, nagpunta kasi kami sa California and then Las Vegas. So, ayun nga, nag-rent kami ng Tesla sa Las Vegas and sobrang na-enjoy namin yung Tesla. Kakaiba yung experience namin. Kaya pagdating namin dito sa Cookeville, my husband tried to process kung paano i-trade in yung car, kung ma-approve ba kami sa Tesla. And I think after an hour, how many hours lang na-approve kami sa Tesla. Meron na kaming bagong sasakyan ngayon, which is Model Y, long range, 7-seater. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ng unang sasakyan namin, watch nyo dito. And soon gagawa din kami ng vlog namin regarding our Tesla road trip, yung mga ganun ba. So, don't forget to subscribe. Alright. Anyway, maraming nagme-message sa akin dito regarding the cost of living dito sa Cookeville. Kasi I believe ang daming na-interview sa hospital namin. May binagustuhan kaming mga first group na Filipino sa hospital kasi kami yung unang first Filipino group sa hospital namin, and yun nga nabalitaan namin from the employer manager na ang daming ini-interview, ang daming na-hire, ang daming nagme-message sa akin, okay daw ba yung rate na ganito sa cost of living dyan sa Cookeville. So, in this video guys, I will try to share my experience. So, whatever yung sasabihin ko dito, it's based on our experience as a resident here in Cookeville. Tatakel ko dito yung mga big expenses talaga, which is your apartment cost, yung car payment, insurance, yung utilities, and also food cost. All these numbers na i-share ko sa inyo will be based on my personal experience being a resident here in Cookeville for a year and a half now. And also, based dito sa mga expenses na to, hopefully masagot ko yung mga tanong nyo, kung yung rate na offer sa inyo ng CRMC can cover your monthly expenses. And don't forget na dapat may masasave tayo per paycheck. So without further ado, let's start! So let's start with apartment cost. So ito yung majority na kakain ng income nyo. And based on my experience, which is nakadalawang lipat na kami ng apartment bago kami nag-move dito sa sarili naming bahay. Ang current range ng apartment dito is from $1,000 to $1,650. So doon sa first apartment namin, which is 500 Dry Valley, ang current rate nila sa 3-bedroom ay $1,650. And I can guarantee this place, it's because dito kami nagstay ng 7 months. Super tahimik dito. Tsaka maganda ang ambience ng lugar. May pool, may gym, may free internet, may free coffee sa gym. And malapit din siya sa school, which is isa sa pinakamagandang school dito sa Cookeville. Para siyang private school talaga kung makikita nyo yung facilities nila. Walking distance lang sa school yung apartment na to. As in walking distance, like katabi lang niya yung school na to. Ang 2-bedroom naman nila is $1,350. Meron din sila 1-bedroom, pero medyo
challenging sa availability. So, hindi lagi available yung 1 bedroom nila. So, usually 2 bedrooms lagi and 3 bedrooms yung laging available nila. Doon sa 500 Dry Valley, meron kaming ka-share. Rent kami ng 2 bedrooms at time with my friend na same hospital din kami. So, thank you din Ate Karen. Oh, special mention ka. Kasi pagdating namin dito sa Cookeville, prepared na yung, yung apartment namin. So pagdating namin dito, ready na yung apartment namin, ready na yung room namin. Kasi sa Saudi pa lang, nag-order na kami lahat ng mga gamit namin from Amazon. So pagdating namin dito, assemble na lang lahat ng mga gamit namin. From bed, bedside table, mga drawers, mga ganon. Na-order na namin lahat from Saudi. Kasi nga may address na din kami dito sa US. So ayun na nga, after 7 months, naghiwa-hiwalay na kami at talaga namang nakatipid kami kasi imagine yung 1,350 divided by 2. So parang 700 plus lang yung rent namin that time. Na-enjoy namin yung place, sobrang ganda pa. So ayun na nga, after 7 months, kailangan namin maghiwa-hiwalay na, ganun, kasi medyo syempre nakaipon-ipon na din. So lumipat kami sa Copper Spring. So itong apartment na to guys, I can say na napakaganda rin. Super secured kasi gated yung community, gated yung apartment na to. Hindi basta-basta yung nakakapasok dito. Kailangan ng code bago ka pumasok dito. Kung may bisita ka na pupunta, kailangan mong ibigay yung code para makapasok. So, ayun, secured ka. Tapos, yung na-rent namin, which is 1 bedroom, na, I can say na mura lang with all the facilities like gym and pool. 850 lang siya with free washer and dryer, with free internet, with free cable. Tapos ang ganda pa nung place, kaya sobrang sulit siya. Maganda rin yung apartment itself. Yun yung 1 bedroom. Meron din silang 2 bedroom which is 1,350. Meron din silang 3 bedroom na may garage which is 1,800. So, ayun yung masasabi kong marirecommend ko na mga apartment kasi na-try namin eh. Tapos dito pala sa Copper Spring, meron din silang pavilion na pwede kang, alimbawa, birthday mo kasi nung last time doon ako nag-birthday, pwede kang maghanda doon. Malaki siya, meron din silang barbecue, something doon. Meron ding dog park sa loob, pwede kang mag-jogging sa loob. So, kung hindi lang kami nag-move dito sa bagong bahay namin, I can say na pwede pa kami mag-stay doon. Pero syempre, ayun nga, we've decided na bumili ng bahay dito kasi napakaganda yung location ng bahay na nakuha namin. Malapit lang sa hospital at saka university. And don't worry, gagawa ako ng video about that one. Alright? So please, don't forget to subscribe. So, depende sa car na mabibili nyo, syempre. Kung mas premium, mas mahal. Kung medyo basic or kung medyo basic, syempre mas mura, diba? So, depende sa budget nyo, depende kung ano yung preference nyo. Ilagay natin sa $500 to $700 monthly. Kami noon sa Tucson, ang monthly namin is $577. And kung yun nga, kung hindi nyo pa napapanood about on how we acquired yung Tucson before, watch nyo yung video na to. So, next is car insurance. Ang range ng car insurance dito ngayon is from $140 to $200. So, depende rin kung meron kang experience noon na yung driving history mo, kung meron kang accident noon or whatsoever, I believe. But don't worry, pagdating nyo dito, sasamahan namin kayo sa Farm Bureau, which is yun yung doon kami kumuha ng car insurance namin, and baka maka-discount kayo, alright? So, nung umuupa pa kami, yung utilities namin is around $120 to $180. Lahat-lahat na yan, including electricity, water, sewage, and also trash collection. So, yan yung utilities namin. Next naman is yung food and groceries. This will really depend sa inyo, syempre. So based on our experience, ang monthly cost namin sa groceries, which this includes yung mga amenities namin tsaka weekly na kain-kain sa labas, I can say
$500 to $800 a month. And syempre, kung matakaw ka, for sure, mas mataas yun. So, ayun, budget lang talaga. Pero I can say na hindi kami nagtitipid sa pagkain. Lalo na ako, mahilig ako magluto kasi Ilocana, di ba? And yun, $500 to $800. Next is internet and mobile expenses. So, let's say, kukuha kayo ng sarili nyong home wifi. Kasi doon sa apartment, hindi ganun kabilis yung internet. And yun nga, especially sa Dry Valley, 500 Dry Valley, yeah, you have free internet, pero yun kasi public. I mean, di ba parang nakakatakot minsan yung gumamit ng internet, tapos open sa lahat. Pero sa Copper Spring, ang maganda naman doon, may sarili kang modem. So, sarili mo siyang internet, which is free. Babayaran mo lang yung first installation, I believe, or yung modem itself na, I think, $50. Or, $5. And then after that, libre na yung internet mo. O, di ba ang ganda? Tapos, $850 lang yung per month mo. Kasi sa 500 Dry Valley din pala, kailangan, kung wala kang washing machine, kailangan mo ring mag-rent ng washer and dryer, which is $75. While sa Copper Spring, libre ang washer and dryer pag 1 bedroom. Kasi yung 2 bedroom, 3 bedrooms, I think hindi na siya free. Kailangan mo ng, it's either ikaw ang bibili or what, I'm not sure. Pero basta hindi na siya libre. So, ang home internet dito guys is around $50. Then, yung individual SIM card nyo plus mobile internet, which include call and text na to, these around $30 each. So, kung dalawa kayo, $60. So, i-total natin ang monthly expenses natin. So, ilagay natin ito sa average cost, alright? So, apartment, let's say 2 bedroom, which is $1,350. $700 sa car, $180 sa car insurance, $100 sa gas, syempre kung hindi electric yung car. Then, lagay natin ng $150 sa utilities. Then, internet is $110, which includes na dito yung wifi plus yung 2 mobile SIM card, lalo na kung family kayo. And food, ilagay natin sa pinaka high side, which is $800. So, yung total cost, guys, is $3,390. So, yan yung magiging monthly expenses nyo, guys. So, yan is just an estimate and based on our experience. So, iba-iba tayo kasi pwede kang mag-adjust sa food, pwede kang mag-adjust sa car. Siyempre, yung mga constant dyan, yung apartment, yung car insurance, yung car, yun yung fixed talaga na expenses. So, kaya kung yung budget mo mababa lang, so yung car, medyo mababa rin. Kaya, depende talaga kung ano yung preference mo and kung ano yung kaya ng budget mo. So, ayun nga. Pero at the end of the day, kailangan may savings pa rin tayo. Alright! So, based sa mga nagme-message sa akin regarding sa mga offer nila dito sa hospital namin, I can say na isa sa pinaka-base rate nila is $34. So, hindi lahat pare-parehas. Depende pa rin sa number of years of experience. So, for example, guys, $34 times times 12 hours, that is 408. So, required tayong mag-duty ng 36 hours per week. So, 3 duties yan. So, 408 times 3, that is 1,224. Times 4, that is a total of for 1 month. So, yung gross salary mo for 1 month is 4,896. So, again, wala pa yung night shift differential, weekend differential dyan. And pag nag-OT ka pa. So, I can safely say, based on my experience, ang total na nakakaltas per paycheck is around 18 to 20% sa gross salary mo. Per paycheck yan ha. So, meron tayong kasi mga insurance, di ba? So, may dental insurance, may medical insurance, may vision insurance. Meron pa yung federal income tax, Medicare, FICA, na automatic na dededuct yan. May 401k. Kumuha din kami ng accident policy employee plus spouse. So, kasama na yung husband ko dito. Pati yung dental insurance, medical and vision, kasama yung husband ko doon sa insurance na yon.
Meron din akong long-term disability insurance, may short-term disability insurance din ako. So, a total of 18 to 20% yung nababawas sa gross income ko. So, kung ibabawas ko yan sa gross income, so 4,896 times 20%, so a total na binabayaran ko or total deduction is 979.20. So, kung ang gross pay mo is 4,896 minus 979.20, so a total ng net pay mo is 3,916.8. So, yan yung take-home mo na salary. So, minus yung expenses na nasabi ko kanina, net pay mo is 3,916.8 minus 3,390 na expenses. So, ang monthly saving mo is 526.8. But, may malaking but dito. Kasi nga, di ba, sabi ko sa kanina, kung night shift ka, may plus $3.25. So, 34 plus $3.25 na yon. Kung mag-duty ka ng weekend, another $3. Kung mag-OT ka, times 1.5 ng base rate mo. Kung mag-duty ka during holiday, usually $4. Pero pag Thanksgiving and during Christmas, $8 yung holiday pay mo. So, plus yung mga expenses mo ba, halimbawa, kasi yung linagay ko sa car kanina, 700. Kung gusto mo lang mag-sedan, siguro nasa 400 lang yon. So, minus 300 na sa expenses. Kung yung apartment mo, linagay ko kasi doon kanina is 2-bedroom, which is 1,350. Well, meron namang 1-bedroom or 2-bedroom din na 900 lang, kagaya nung isa sa mga kasamahan namin. Pero walang amenities. Walang pool, walang gym. So, may mga mura ding apartment dito. So, yung nasabi ko lang kanina, yun yung mga na-experience namin na apartment, which I can highly recommend talaga. So, ayun. So, maraming ways para umangat yung savings natin. Kaya, wag kayong mag-alala. I can say na makakasave talaga kayo dito sa Cookeville. Tapos, sa grocery pa, nasa high side kasi yun, which is 800. Kung tipid-tipid ka, kunwari diet-diet, yun pala, tipid-tipid lang pala. So, yung 800 mo, pwede ring maging 500. Bawas-bawas muna kumain sa labas, di ba? So, marami pang halos more than mga 1,000 yung mamaminus sa monthly expenses mo. O, di parang 1,500 per month yung masasave mo, di ba? So, I can say na nasa 34 pa yung rate na yan. How much more kung naging 38 pa yung offer ng hospital sa'yo, di ba? So, I can say, guys, na okay ang cost of living dito sa Cookeville. Again, yung place dito napakatahimik, napaka-peaceful. Nung pumunta kami sa California, Las Vegas, talaga namang na-miss namin yung katahimikan dito sa Cookeville. So again guys, yan muna yung masishare ko sa inyo ngayon. I hope nakatulong ako dito sa video na to, sa mga questions nyo. And kung may gusto pa kayong malaman about Cookeville, comment down below. And maggagawa din kami ng vlog regarding yung mga Asian store. Kasi maraming nagtatanong, may Asian store ba dyan? May Filipino restaurant ba dyan? So meron po. And hopefully next week, we're going to do our vlog regarding that one, yung mga restaurants and also yung Asian store dito. So again, thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you guys. Bye! So a total of 3,390 yung cost ng mga major expenses namin dito sa Cookeville. Laki pala, no? Laki pala. Alright.